Dito sa aklat ng Epeso 4, talat 4 ang talatay 12. Ang sabi ng Panginoon ay ganito: sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Gawaing paglilingkod dahil sila yung inatasan ng Panginoon na maging tagapagturo ng lahat ng bansa. Sa ikasasakdal ng gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ng Panginoon. Yan po yung ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Yan ay ginawa ng Panginoon dahil dito, sabi pa ng Panginoon, dito sa aklat ng mga gawa, 13, ang talatay 47, ang sabi ng Panginoon ay ganito. Dito natin makikita, mga kapatid, na ang sabi niya, dun sa mga iglesia na tinuran ng Panginoon, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon. Sino ang nagsasalita dito? Si Apostol Pablo. Sino si Apostol Pablo? Kasama dun sa iglesia na itinayo ng Panginoon. Na sabi niya, narito, sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil, upang ikay ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Yan po yung mensahe, mga kapatid. Nung ang Panginoon, yung katawan ng Panginoon, ito yung namatay dahil sa atin. Ito yung umagos ang dugo dahil sa atin. Dahil sa pagtutubos niya sa ating mga pagkakasala. Ngayon, mga kapatid, siya ngayon yung nagtayo ng iglesia. Nung itinayo niya yung iglesia, inatasan niya na ituruan ang lahat ng bansa. Nung tuturuan niya lahat ng bansa, sapagkat yung iglesia na kanyang itinayo, yan yung walang kapintasan. Yan yung katawan ng Panginoon na ang inilagay. Ang sabi niya ngayon, yan, inilagay kitang isang ilaw upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. Ngayon, mga kapatid, yung katawan niya noon sa ikaliligtas ng mga tao. Yung katawan niya ngayon, mga kapatid, yun yung iglesia, yun yung ngayon yung sa ikaliligtas din natin. Para rin sa ikaliligtas natin. Kaya kung gusto nating maligtas, mga kapatid, lahat ng mga turo na ibinigay ng Panginoon sa mga apostol at mga propeta, ito'y ating sundin, sapagkat sila yung ginawa ng Panginoon na kakapagturo sa lahat ng bansa. At ang sinabi pa niya dito sa aklat ng gawa 2:1 hanggang 4, sabi niya, at nang dumating ang araw ng Pentekustes, silang lahat ay nangagtipon sa isang dako. Sino yung mga nangagtipon sa isang dako? Yan yung 12 apostol. Yan yung ginawa ng Panginoon na yung huling hapunan na sila yung kanyang mga kasalo. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. At pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan. At sa kanila'y may nagpakitang dilang kawangis ng apoy, nangagbabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At lahat sila'y nangapuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu na kanilang sasalitay. Sila yung tumanggap ng Espiritu. Ano yung Espiritu? Ang Espiritu ay Diyos. Kaya yung tinanggap nila yung Diyos. Yung Panginoon ay tumahan sa gitna nila. Kaya
sila, kahit na 12 sila, sila'y iisang laman, mga kapatid. Naging iisang laman. Yan yung ngayon yung katawan ng Panginoon na ginawa niya upang maturuan ang lahat ng bansa, upang tayo ngayon ay maging kaanib doon sa iglesia na kanyang itinayo. Kung gusto nating maging kaanib doon sa iglesia na kanyang itinayo, mga kapatid, sumunod tayo sa lahat ng kanyang ipinag-uutos. Sumunod tayo doon sa mga ipinag-uutos ng Panginoon sa kanila. Yan ay isang bagay na kinakailangan gawin ng isang iglesia upang maging kaanib doon sa iglesia na itinayo ng Panginoon na walang dungis, mga kapatid. Kaya ako'y nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid, na ang mensahe sa banal na araw na ito sana naintindihan natin. At bago ako magwakas sa aking pananalita, ay makinig muna tayo ng awit ng Panginoon.